Hello guys, ito nga pala yung nabili natin na digital multimeter. Kapag bumili kayo nito guys, may kasama na tong baterya. So, kumbaga ready to use na siya. Ayan. Tsaka yung test rod nya, ayan, yan yung kasama sa box pagka kayo bumili. Digital multimeter. So dito kaya tayo order ng digital multimeter kasi nga para masukat natin kung ilang voltahe na lang yung laman ng ating baterya. So ito kasing baterya na to 48 volts yan. So kung gusto nyo order pala ng gantong digital, lalagay ko na lang dito sa may description yung pinagbila natin guys. So mura-mura lang to guys. So ito kasing e-bike na to 48 volts. So pagka 48 volts yung baterya nyo, ito makikita nyo dyan sa digital. So dito yung pinaka volts nya dito. So kung 48 volts yung baterya nyo, kailangan dito nyo siya itutok sa 200 volts. Kailangan mas mataas siya dun sa battery na susukatin nyo. For example, yung baterya na to 15 volts. So ilalagay nyo siya dito sa 20 volts para matest nyo siya. So ito kasi 48. So kung 20 volts, hindi siya pwede. Hindi niya marireading yan. Maaaring masira yung fuse nitong ating digital pagka sa 20 volts nyo lang siya nilagay. So kailangan mas mataas dun sa baterya. So 200 volts. Ayan. Yung susunod dun sa 20 volts. Ayan. So tetest na natin. So dito meron siyang dalawang test rod. Itong pula positive, tas negative yung black. So dito susukatin natin yung pinaka terminal. So ito pula sa pula. Tapos yung black sa dito sa black. So ayan, makikita nyo. So 51 51.5 volts. Ayan. So tamang-tama yung kanyang karga. Kasi itong baterya na to kakatapos lang mag-charge. So ito yung pinaka fully charge niya. So pero itong baterya na to 12 volts, 12 ampere yung bawat isang baterya. So naka-series na kasi siya kaya naging 48 volts. So pagka hindi siya ganun ka full charge, nasa 48 volts. Pero pagka full charge siya, nasa 51. Ayun 51.5. So ibig sabihin good na good yung baterya. So ganun lang mag-test ng battery. So kailangan nyo kasi ng ganitong digital kasi mas madali natin basahin kumpara sa analog. So tetest naman natin yung isang baterya ng motor natin. So dito guys, meron naman tayong baterya. So dito naman tetest natin kung goods pa yung baterya na to. So ang bawat isang baterya nito 6 volt 4.5 ampere. So dito ito naka-series to. So tetest natin siya. So dito kasi dalawang 6 volt, so 6 volt to. Kaya bali 12 volt siya. So ibababaan natin yung set natin dito sa digital. So gagawin natin siyang 20 volt. Kasi nga 12 volts mas mataas yung 20 volt. So set natin siya sa 20 volt. So ito naka-series din siya. So dito natin siya i-test. Yung pula laging nasa pula positive. Ayan. Nakikita nyo halos wala siyang reading. Ibig sabihin wala na to. Yung baterya na to dead na. So ito naman test natin to 6 volt. Pwede siya dyan sa 20 volt. Test ulit natin. So wala rin. Ibig sabihin defective na itong mga baterya na to. So test naman natin yung isa, yung battery ng motor. Dito guys 12 volts din yung baterya ng motor natin. Ito 12 volts. So susukatin din natin siya. So nasa 20 volts din yung setting nito. So yung pula laging dito sa pula. Ayan. So
So, ayun yung reading natin, 12.8. So, goods na goods pa yung baterya na to. So, napakaganda lang dito sa digital multimeter. Madali nating mababasa yung voltahe ng ating baterya. So, kung gusto nyo umorder ng ganitong digital, lalagay ko na lang dito yung link sa description.